12 bansa banned na mga kapatid no sa Amerika o bawal na sila pumasok sa Amerika o sa US. Ano tong 12 bansang to? Kabilang ba rito ang Pilipinas mga tol? Alamin natin to mula rito sa Balitang Abroad. Net 25 mata ng agila mga kapatid. Kasama nga ba ang Pilipinas dito? O ano-anong mga bansa itong 12 bansang to na bawal na ngayon makapasok sa US? Nako, magrereklamo yung mga citizen nito mga tol. No, lalong-lalo na kung wala naman silang ginagawang masama, tapos nadamay sila dahil taga dun sila sa bansang yon. Anyway, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Nilagdaan ni United States President Donald Trump ang proklamasyon na nagbabawal sa mga citizen ng 12 bansang makapasok sa Amerika. Dami rin 12. Batay sa proklamasyon na epektibo sa June 9, 2025, ang hakbang ay sa layuning maprotektahan ng Amerika laban sa mga dayuhang terorista at iba pang bantang pangseguridad. O di ba? Laban sa mga dayuhang terorista, di ba pangseguridad, no? Pero mga tol, yun nga no, kawawa yung ibang mga citizen o mga mamamayan na madadamay lang. No, dahil sa ganitong proklamasyon o sa ganitong batas ni Trump, galing siya dun sa bansang yon, kasama na talaga siya sa hindi pwedeng pumasok. Sana hindi kasama Pilipinas, no? Kabilang sa mga bansang apektado ay ang Afghanistan, Myanmar, Chad, Congo, Myanmar kasama, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan at Yemen. Pati Haiti, no? Ito pala Afghanistan, Burma, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, kasama na Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen, mga tol. Partially restricted naman ang pagpasok sa Amerika ng 7 iba pang bansa, kabilang ang Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan at Venezuela. Sa video post si Trump sa X, sinabi niya ang listahan ay maaari pang mabago at posibleng may mga madaragdag pa na bansa. Marami pang madaragdag na bansa. Ani Trump, ang mga bansang nabanggit ay meron anyang malalaking presensya ng mga terorista, bigong makipagtulungan sa visa security at may mahinang verification process sa identity ng mga traveler. Hindi rin anya sapat ang record-keeping sa criminal histories ng mga bansang ito at matataas ang antas ng visa overstays sa Amerika. Well, hindi naman natin masisisi sa Trump kasi ang gusto niya lang naman is protektahan talaga ang kanyang bansa, di ba? Well, lipat tayo sa ibang balita, mga tol. At mula naman dito sa GMA, BRP Andres Bonifacio ng Philippine Navy, mga tol, no, ni-radio challenge ang Chinese warship, no? Warship to mga tol, barkong pandigma ng China na dumaan malapit sa Panata Island, mga tol. Ito yung isang isla na okupado rin, no, ng Pilipinas. Mukhang minamatyaga na rin ata ito ng China. Na ito, panoorin natin, mga tol. Ni-radio challenge ng barko ng Philippine Navy ang isang Chinese warship na dumaan malapit sa isa sa mga islang okupado ng Pilipinas sa tulad ng Pag-asa Island, ito Panata Island. Kaso hindi ko alam kung may mga residente na rito, no? West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Sa pangatlong araw ng Embedded Maritime Patrol ng AFP sa Kalayaan Island Group, nagpakita Kalayaan Group of Island. Okay. ang isang Jiangkai-class frigate ng China na may bow number 525 kasamang 2 Chinese maritime fishing vessel mag-aalas 8 kaninang umaga. Na-detect ng BRP Andres Bonifacio ang Chinese warship habang dumaraan ito sa may Panata Island. Lumapit ang Chinese warship at agad itong ni-radio challenge ng BRP Andres Bonifacio. Chinese warship 525, this is Philippine Government Vessel 17. You are within the Philippine Territorial Sea. You are state party of UNCLOS. You are endangering the relationship of our countries. Leave immediately. Over. Hindi raw agad sumagot ang Chinese vessel, pero matapos ang ilang ulit na challenge, sumagot na rin ito. Nung una hindi sumagot, baka naghahanap pa ng script. Lumapit daw ng 4.6 nautical miles ang barko ng China, pero wala naman itong ibang ginawa kundi mag-counter radio challenge. We conducted the standard radio challenge within the territorial waters of Panata Island. They counter challenge, and we counter challenge that
Panata Island and KIG is part of the Philippines. Once we issued our radio challenge, they immediately changed their course going to Subi Reef. Okay, so nag-iba ng daan, no? O siguro wala sila sa mood. No, wala sila sa mood ngayon. Hindi na bago para sa mga kapitan ng Philippine Navy ang mga ganitong biglaang pagsulpot ng mga Chinese warships sa West Philippine Sea. Hindi na bago yan kasi nga sabi ni Ray Powell maritime occupation. Napakaraming barko dyan ng China mga tol. Baka madilim lang o ano lang yung panahon, no? Hindi lang maganda panahon pero siguro kung malinaw yan, kung siguro maaraw, mas kitang-kita mo pa yung dami ng barko nila. Pero hindi may mga radar to Well, minsan kasi nagpapatay ng yung mga barko ng China no? Minsan nga, sobrang lumalapit daw ang mga Chinese warship. Sa mga oras na ito, critical na masunod daw ang rules of engagement alinsunod sa polisiya ng gobyerno para hindi sumiklab ang karahasan. Yun nga, yun yung rules of engagement. Doon tayo nagkakaroon ng problema. Iba kasi yung rules of engagement natin mga tol. Iniiwasan kasi natin talaga na sumiklab ang gera dahil nga sinanay na natin ang China na hindi tayo pumapalag So once na magtapang-tapang tayo sa kanila, baka subukin talaga nila tayo mga tol. No, mapapasubo tayo dun. One action of the tactical units which is kami po is will escalate or de-escalate a certain situation. Diba? Unlike sa ibang bansa, like for example, Japan, Taiwan, Vietnam, Malaysia, nasubukan na nila yan pumapalag mga tol Dito sa atin, nasanay sila Hindi naman pumapalag yan Kung sakasakaling pumalag yung Pilipinas, sige, subukin mo lalo. Tignan natin kung sino nga atras. So kung ano po yung binigay sa amin na ROE, stick po kami doon and if ano yung general ng government natin, yun po yung sinusunod namin. Although yung pressure na dyan sir, pero that's why we are trained sir. We are trained to have a decision na mag-conduct ng thin line para to avoid any action na magiging detrimental naman po sa government. Okay, good job sa inyo mga tol. Sa kabuuan, naging matagumpay ang maritime patrol ng BRP Andres Bonifacio sa kabila ng pagkansela ng nakatakdang aktibidad bukas dahil sa low pressure area. We were Sa mga panahon, able to show the public two things One is the heroism and sacrifice ng ating mga tropa kung gaano sila nakikita natin yun. nagtitiis na malayo sa pamilya pero at the same time nagagampanan pa rin yung misyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na protektahan at i-uphold itong sovereignty natin dito sa different areas. Nangako ang AFP na sa mga darating na panahon ay dadagdagan pa at pagagandahin ang mga pasilidad sa mga maritime outposts sa KIG para mapagaan ang buhay ng mga sundalong nadidistino dito. Para sa GMA. Dito nakikita talaga natin mga tol yung presensya ngayon ng ating AFP ng Navy sa karagatan, which is hindi natin yan nakita sa past administration natin mga tol. Hindi natin masyado nakita yan. Ang madalas nating nakikita yung mga namamatay dito ng mga adik. Yung mga gano'n na wag ako tularan, yung may mga nakaganong-ganong postcard mga tol. At ngayon, dahil nga ginigiit natin ang ating teritoryo, asahan na natin talagang ganito magiging consequence niyan. Lagi namang ganun di ba? Kahit nga sa ordinaryong buhay o kaya barangay Pag iginiit mo yung karapatan mo, dun lalo nagkakaroon ng away di ba? Kahit sa kalye, pag giniit mo yung karapatan mo at alam mong tama ka, minsan dun din talaga nagkakaroon ng problema Ngayon, magbasa tayo ng ilan sa mga komento, mga tol, no? Nag-Google pa kasi ang Chinese, di nila maintindihan ng English, nagpa-translate pa. Tama, di ba? Kaya hindi sila sumasagot agad, naghahanap pa ng script yun. Yung sinasabi nun, babae pa yung sasalita, di ba? Ilagay nyo na lahat mga assets ng hukbong sandatahan dyan sa West Philippine Sea para magkaalaman na, tsaka dagdagan pa assets. Dapat yearly may binibili mga gamit pandigma. Wow naman, no? Alam nyo mga tol, kahit ilagay natin lahat ng assets natin dyan, hindi pa rin sasapat. Mas marami pa rin ata yung militia vessel ng China kesa sa mga assets natin Tapos dapat daw dito, dagdagan ng binibiling assets dapat yearly. No, well, pag umu-order naman tayo ng barko, minsan after 2 years pa, after 3 years pa ang delivery Ganun talaga matagal Dapat yearly may binibili mga gamit pandigma tsaka upgrade lahat mga gamit sa mga island na sakop ng Pilipinas. ASAP. Sana sana mga tol magdilang anghel ka sana. Well, depende kasi yan sa mga namamahala ng budget natin.
Minsan mas gusto na lang nilang ipamigay sa mga taong bayan. Gagastos sila ng almost $200 billion para ipamigay sa ayuda, no? Para pagdating ng eleksyon natatandaan pangalan nila. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dito sa mga pinanood natin about kay Trump at about naman dito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.